po, Sir Happy Tulfo. Humihingi po ako ng tulong sa inyo. Nung makauwi ako, nahihirapan na po ako dito. Kasi po yung amo ko, ginugutom po ako. Hindi po nagpapakain na maayos. At yung amo ko, ilang beses na po akong hinipuan. Lumapit po ako sa agency ko, pero ang sabi sa akin, sinusubukan lang daw ako ng amo. Sir Happy Tulfo, sana matulungan niyo po ako. Salamat po. Winnie, magandang hapon sa'yo. Winnie? Yes po, ma'am. Magandang hapon po. Nandyan ka pa rin sa amo mo? Hindi po maayos kasi lagi po akong gutom. Okay. Hindi po nagpapakain na maayos yung amo ko. Okay. Winnie, na-report mo ba ito sa agency mo? Nakausap mo ba ang agency mo? Opo. Na-report ko po yan sa agency ko. Sabi, sinusubukan lang daw ako ng amo ko. O sino ang nakausap mo doon sa agency mo? Yung babaeng presidente po namin, sabi lahat daw ng sumbong namin ipo-forward sa pinaka-amo, pinaka-may-ari. Nung bandang huli po sinabi sa akin na hindi ka po pwede kasi 2 taon yung kontrata mo. Good afternoon po, Ma'am Chona. Yeah, good afternoon. Kausap po natin ngayon ang isa sa mga na-deploy ninyo, si Opo. Winnie Calderon po. Umabot na po ba sa inyo ang kalagayan niya? Nag-usap na po kami niyan last week. Okay. Ang nirereklamo niya is yung yung isang bahay na ninili niya. Kaya nga, we already informed na yung yung counterpart namin dyan, na ipo-pull out namin siya. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, wag na siyang magtrabaho at magpaalam na. Ngayon, ang sabi niya, bakit daw namin kakausapin yung employer niya, baka daw baliktarin siya. Ang sabi ko naman sa kanya, paano babaliktarin? Kailangan lang malaman ng employer mo na kung ano yung problema mo, hindi pwede basta ka na lang namin ipo-pull out yan. Lately ko na lang nalaman na meron pa siyang sinasabi na hinawakan siya sa ganito ng buwan ng September. Hinawakan daw siya sa puwet sa September. Tapos October, hinawakan siya sa likod. November, hinawakan din siya sa likod. In-inform ko siya, ba't ngayon mo lang sa amin yan sinabi? Okay. Pero nung sinabi niya sa amin yan, in-inform ko agad yung aming FRA. Kaya ginagawa na po yan ng aksyon. Totoo po ba, ma'am, na ang OFW ay sinabihan ninyo na hindi siya pwedeng mapaalis o ma-pull out kasi kailangan tapusin yung 2 taon na kontrata? Actually, nung hindi ko pa naman naiintindihan kung ano yung problema niya, alam niyo naman ng mga OFW minsan pag lalo na't ngayon magpapasko, sabi ko, kailangan tapusin niyo yung kontrata niyo kung walang mga rason. Pero kung may rason, sabi ko sa kanya, violation yun. Kailangan namin kayong i-pull out. Yun ang sabi ko sa kanya. Okay, At ma'am. meron akong message sa kanya through text na ipo-pull out namin siya, ura-urada, kung meron kaming talagang nakitang foul na ginagawa yung employer. Okay. Ma'am, sana yung pag nakikipag-usap po kayo sa mga OFW ninyo, sana po mas maganda ang tono kaysa sa itong tonong ginagamit ninyo sa akin ngayon. Ma'am, ganito lang po talaga yung boses ko pero hindi po kami nagsasalita sa kanya dahil nag-uusap kami through text. Lalo po naman na mas maganda siguro kung makausap ninyo ng mahinahon kasi po, alam nyo, hindi maganda yung sasabihin ninyo na alam nyo naman ang mga OFW natin, porke Pasko. Hindi po maganda na sa ganung tono po natin. Patawad po kung ganun po yung nasabi ko, pasensya na ma'am. Yes. Kasi ang dami namin ngayong employer, ang dami kasi namin ngayon na kakaalis lang ng mga OFW, gusto ng mga magsiuwi. Dahil nga gusto nila, dito daw sila mag-spend ng Christmas. Hindi naman po siguro maganda na lahat-lahatin. Pinaliwanag ko na, yes ma'am. So ngayon ma'am, ano po ang estado? Nakausap niyo na ang ang inyong foreign counterpart? Yes ma'am. Ngayon po, tinatawagan na po yung kanilang employer at mamaya po malaman namin kung ang magiging update po kung immediate na pauuwiin siya. Tatanungin po namin siya kung gusto niya bang lumipat ng employer or diretso na po siyang uuwi. Ito ngayon, si Ma'am Chona, siya ba yung nakausap mo? Or naka-text mo? Yes po, ma'am. Okay. Pero yung pinaka-last message po niya sa amin,
Oo. ay sa akin, sabi niya po, nasa briefing daw po kasi yun. Kaya po ako lumapit na magpatulong sa mga magulang ko dahil yun yung sinabi niya sa huling mensahe niya. Okay. Na-briefing niya daw kami na 2 years. Hindi ko na nga po kaya. Yung gutom pa lang po sa pagtatrabaho, hindi ko na kaya. Yes. Ma'am Chona, Hindi nila naiintindihan kong gutom. yes. Kaya nga, Winnie, Ang oras ng duty mo, tinapay lang kakain mo. Winnie, okay, Winnie. Oo, may Diba mali sinabi ako ko kasi sa'yo? yung huli kong kunento sa kanila na pag bumulis siya sa akin yung amo ko dahil tiniis ko trabaho, hinalap ko, hindi naman kung ano. Narinig niyo po ba, Ma'am Ma'am. Shona? Opo. At saka Opo, sana ma'am. po, uulitin ko, ayusin niyo po ang tono niyo kasi pati po ako hindi na nagagandahan sa tono ninyo. Okay, salamat po, ma'am. Okay, siya na po. Talagang dapat po. Dapat lang po talaga. Baka kayo po ang kailangan mag-seminar kasi hindi talaga maganda ang tono ninyo, ma'am. Ako na po mismo nagsasabi sa inyo. Nagpipigilan po ako. Pero kung ilalagay niyo po ang kalagayan ninyo doon sa kinalalagyan ng mga OFW na nade-deploy ninyo, sigurado ako, ma'am, na mas mahinahon kayo na magsalita. At mas raramdamin ninyo kung ano ang nararamdaman nila. Hindi po yung masyado kayong mapagmataas. Ingat lang po, ma'am. Konti lang po, konti lang po. Dagdagan nyo lang po ng konting respeto para sa mga OFW natin. Yung tono nyo lang po. Kasi kung susundin ko yung tono ninyo, ganito kayo magsalita eh. Alam nyo, ginawa na po namin ng lahat na magagawa namin. Hindi naman kasi nagsabi ng totoo, hindi naman kaagad nagsabi na may problema pala at hinahawakan siya sa balikat. Ma'am, ang pangit. Ang pangit talaga. Kaya ako na po nagagalit sa inyo, ma'am. Ayoko po sana, pero pinapamukha ko po sa inyo kung ano po ang tono ninyo. Ganun po ang tono ninyo. Bilang presidente ng Total Performance Manpower Supply Corporation, ano po ang masasabi ninyo at ano po ang aksyon na kaagad-agaran nating magagawa para kay Miss Winnie? Papauwiin na po siya, ma'am. Very good. At paano niyo po siya kakausapin? Ipo-pull out na po siya at dadali na po siya sa agency. Kailan? As soon as possible. At sana Asa po, po. yung mga tao ninyo, kasama na rin kayo, ay mag-seminar kayo kung paano ninyo dapat po. na inaasikaso ang mga OFW ninyo. Hindi yung sa unang salita nila, pagdududahan nyo kung tama ba o mali. Always, always po, when you talk to your OFWs, you will expect that they are telling you the truth, na hindi yung inaabuso kayo dahil sa totoo lang po, sila ang naabuso. Pero sila rin ang pinagkakakitaan ninyo bilang isang manpower agency. Tama? Opo, ma'am. Winilyn. Po, ako po bilang kapatid ng ate ko, ma'am, na ano lang po kami bilang tatay ko. Kaya po siguro tumaas yung BP ngayon dahil nag-aalala po na baka hindi nga po maayos. Kasi yung pong agency na yan, ma'am, yung Liberty, yan po, ma'am, mismong agent niya, nag-voicemail po siya sa ate ko nang sinabi niya po na parang, andito po, ma'am, hindi ko lang po masabi ng buo. Sabi niya po na, bakit daw sa kanya nagsasabi, ma'am. Karapatan niya po yun. Kaya lumapit po yung kuya ko noon, tsaka yung tita ko, hindi po niya binigyan ng action kaagad. Hindi nag-aksyon. Tapos tumawag na lang yung ate ko. Sabi niya, abe, nagugutom na ako. Pero ma'am, kanina natulog siya. Lasing ko na po ng umaga. Siyempre kasi yung estado ng kanyang pag-iisip ay wala na sa tamang Awang-awa na sitwasyon o sa tamang lugar, di ba? Ikaw man ang malagay dyan sa ganyang sitwasyon. Yun na lang paghawak sa balikat, paghawak sa puwet o kung ano man. Yun, malalagyan ka agad dapat ng mali siya yun. Kasi unang-una, sa mga bansang ganito, bawal nga eh. Bawal na magsama yung babae at lalaki. Lalo na, yung ganito na amo niya. Di ba? Oh, ayan. Sa kalagitnaan ng ating video call ay dumating yung amo. Opo. Nasalita niya po kasi ma'am, parang wala daw siyang karapatan na parang tulungan yung ate ko, ganun. Ma'am, alam ko, agent siya, ma'am. Siya yung may kakayahan na tutulong unang-una sa lahat sa ate Sila ko, talaga, ma'am. anong pangalan nun? Anong pangalan ng babae yan? Liberty po, ma'am. Ma'am niya. Joanna, may tao ba kayong Liberty Siya ang po yun, pangalan? ma'am. Yun po yun. Opo, Yung kachat. si Liberty, staff po namin siya, ma'am. Attorney Malonzo, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon po, Attorney Aina. Para sa akin po, ang mga recruitment agency should exercise beyond ano po talaga, 'di ba? Dapat beyond what is expected kasi ang kausap nila at ang kaharap nila ay mga OFW na wala sa sariling bansa at iba po ang kalagayan syempre ng kanilang pag-iisip pagka nahaharap na sila sa mga ganitong klaseng challenges.
Be that as it may, Attorney Sherilyn, alam ko nakarating na po sa tanggapan ninyo ito. And may update po ba kayo na mabibigay para kay Winnie? Actually, yung agency na yan po, tinatawagan namin kanina yan, hindi sumasagot. And then, napanood ko nga, high blood nga kayo, Attorney Aina. Sorry So, po. nakita ko rin kung paano rin po siya makipag-usap. Siya po ba yung presidente mismo ng agency? Yes, ma'am. Si Yung Chona, Miss Ma'am Chona. So, Yes. Miss Chona, if you're listening, your business is not an ordinary business. It involves po public interest at mga OFWs po to, kababayan nyo po. So tama po kayo, Attorney Aina, no? Ang presumption po lagi nagsasabi po ng totoo ang ating OFWs. Yes. That's why nga kailangan bine-verify nyo yung concerns, hindi yung ina-antagonize po kaagad. Kaya minsan po yung mga OFWs natin, natatakot na ngayon po na magsabi sa agency nila na dapat po, Attorney Aina, doon sila unang tatakbo. Yes. Kasi ang nag-deploy po sa kanila sa abroad, yung kanila pong recruitment Yes. agencies. At ang obligasyon po nila, hindi natatapos sa pag-deploy, dapat hanggang mapauwi po nila ng ligtas po. Ayun. Dito po sa country of origin, which is the Philippines. Yes. So, in the case po ni Winnie, sorry po, Attorney Aina, at kayo na high blood, ako rin po habang nakikinig. But anyway po, kinoconsider din naman po yan pag magre-renew po sila ng license. Tinitingnan din po naman din yung kanilang track record. Yung kung meron ba silang mga welfare cases na pending, inaksyonan ba nila to kaagad or not. Yun. And it is being given weight po no sa pagdedesisyon po ng Department of Migrant Workers kung i-renew pa ba ang kanilang lisensya or not at kung may mga pending cases pa rin po sila. Ganito po, Attorney, ang gagawin po muna natin dito is kailangan yung nangako naman po, tingnan po natin kung may isang salita Okay. po yung presidente Agency. Okay. ng PRA. No? So bigyan natin ng benefit of the doubt si Miss Chona. Okay. So nakino-coordinate na daw sa kanilang foreign recruitment agency. Kami rin, kasi kami po kanina pa namin sila tinatawagan, di po sila sumasagot. Ayan So na. doon pa lang yung OWA pa lang, di ba? Hindi na sinasagot. Di ko alam kung active ba yung telepono na nakaregister sa DMW or not. But merong instructions si Secretary Kakdak kasi ito yung mga gatong okasyon ay nire-report ko po yan eh. Yung mga tipong Ayan. yung registered numbers nila tapos hindi naman makontak. Makontak. No? Secretary Kakdak, magandang hapon po. Hapon po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. I-report lang po namin, actually as a side, side issue. Ito pong ability or availability of our local recruitment agencies to cater to the grievances and mga problems po ng OFWs because we just encountered one online, on a call right now. Ito pong Total Performance Manpower Supply Corporation na mukhang medyo kulang po ang kanilang pag-asikaso sa mga nade-deploy nila. Especially po in terms of the respect that they should accord the OFWs and the complaints of the OFWs. Ang isang recruitment agency ay una-una hindi nila karapatan na mag-exist o manaig as a recruitment agency. Ito po ay pribilehiyo na binibigay ng batas dahil ang number one condition po ay dapat sila ay magbigay ng proteksyon sa kanilang mga re-recruit. Hindi naman po tayo ang pumili at nagsagawa ng proseso ng alis sa pagpapadala ng OFWs, lalo na yung mga OFW kasambay sa abroad. Kaya ang obligasyon nilang tumulong at magprotekta ay nandoon na lamang. Of course, nandiyan ang Department of Migrant Workers. Pero kapag ang isang recruitment agency ay hindi ginagampanan ng kanyang responsibilidad na magbigay ng proteksyon sa kanyang re-recruit na OFWs, ay bibigyan po natin ito ng penalty upon investigation. Ayun. Ito sir, ipapaabot po namin kasi nandito po mismo yung kapatid ng OFW and they actually have voicemail, they have exchanges in screenshots, exchanges in the conversation nila through text messages kung paano po ang pagsagot o ang pag-intindi sa kanila nung local recruitment agency. So, I guess tutulungan po ng Wanted sa Radyo yung pamilya ni Miss Winnie Calderon. Opo. Sige po. Nasaan po yung OFW muli ngayon? Nasa Jeddah po. Kino-coordinate. Nasa Jeddah. Yes po. Kino-coordinate na po with the Foreign Recruitment Agency.
And mismong si Attorney Sherilyn Malonzo po, they were trying to communicate with the local recruitment agency pero medyo mahirap pong matawagan, hindi sumasagot. Oo So nga. they're still Kaya checking. Iimbestigahan natin tong recruitment agency na ito na hindi napasaway, na hindi nakikinig sa kanilang sa OWA kay Attorney Malonzo Yes. para sila igampanan ng kanilang responsibilidad, Opo. yung agency. At yun namang sa OFW natin, siyempre, ang pinakamahalaga yung matulungan yung OFW natin. Yes po. Sa ngayon, lalo na kung kinakailangan niya ng tulong. Kaya bukunin ko na rin, bukod sa sagawang action, sinasagawang action ni Attorney Malonzo, Yes, kukunin ko na rin yung kanyang yung Contact number details at po. location, contact details ng OFW at kami rin tutulong kasi ang ating labor attaché naman on the ground ay Okay. siya rin namang gumagalaw at nagbibigay ng tulong. Yes po. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Tutulong po kami sa inyong mahal sa buhay sa abroad. Salamat po. Sana pa makuha na po siya para hindi na po Yes siya po. baka mamaya kasi inaaya daw po siya. Ginagawa niya na lang sisigaw na lang daw siya, lalakasan yung boses para marinig siya ng kasama sa bahay para walang gawin sa kanya yung lalaki. Yun po. Po, ma'am. Huwag po Salamat kayong po. mag-alala, ma'am, kasi nakaano na po ito. Maraming Nakamonitor na po salamat tayo. po. Maraming salamat, Attorney Hans Leo Kakdak. Maraming salamat po sa oras na binigay ninyo. Salamat po, mabuhay po. God bless po. Ate, ayan te, natupad na yung hinihiling mo sa akin na uuwi ka na ate. Sana lang makasama ka namin kahit sa New Year lang. Kung mapabilis. Ate, wag ka na mag-alala. Wala na akong masabi, mami. Hindi yun sa tuwa ko po. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Sa Rapid Tool po, maraming salamat po sa tulong nyo. Napakabilis po ng action ninyo sa amin. Pakabuti nyo po lahat. Thank you po.